nagpapahiwatig ng ating paglalakbay tungo sa kaganapan ng buhay. Si Kristo Jesus ang ating pinuno, kaya sa prosisyong ito, ating sinusundan ang kanyang bandera ng tagumpay. Walang iba kundi ang krus ng kaligtasan. Ang mga imahe ng mga banal ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at sila ang ating kaagapay sa pagsunod kay Jesus. Tumawag tayo sa Panginoon upang ipagaloob niya ang mga biyaya sa ating mga pamilya, sa ating bansa. Magbangon ka, O Panginoon, at sakluluhan mo kami. Iadya mo kami alang-alang sa iyong pangalan. Narinig namin, O Diyos, ang lahat ng isinalaysay ng aming mga ninuno. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, mula ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Humayo tayo sa imahe ng mga banal. Ang unang paghihimala ng ating Panginoong Hesukristo sa isang kasalan sa Kana. Ang unang himala ng Panginoong Hesukristo. Minsan, si Jesus at ang kanyang ina ay nasa Kana, Galilea. Sila ay dumalo sa isang kasalan. Naubusan ng alak sa handaan, kaya sinabi ni Maria kay Jesus, "Wala na silang alak. Ano ngayon sa akin ito? Hindi pa sumasapit ang takdang oras ko. Maawa ka sa amin, O Panginoon. Maawa ka." San Lazaro de Betania. Siya ay ang kapatid ni Marta at Maria na pawang mga taga-Betania. Kilala ang kwento ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo kay Lazaro, bagaman noon ay ika-4 na araw na ng kanyang pagkamatay. Hawakan mo to, tapos iharapin sa tao. Yan. San Lazaro de Betania, ipanalangin mo kami. Ang pamamaalam ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ina. Labis sa pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina. Ang kanyang ina ang naging saksi ng bawat yugto na kanyang buhay. Kaya naman ngayon, nasisimulan na niyang batahin ang kalaging-laging na pasyon at kamatayan sa krus. Siya ay namamaalam na sa kanyang inang tigig ng hapis. Maawa ka sa amin, O Panginoon. Maawa ka. Sa hardin ng Getsemani. Umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga Olibo, kasama ang mga alagad, sina Santiago, Juan at Pedro. Pagdating doon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila, mga 1 pukol ang layo, at dooy lumuhod at nanalangin, "Ama, kung maaari ko ay iluto sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi kalooban mo. Maawa ka sa amin, O Panginoon." Ating Panginoong Hesukristo. Nang gabing si Jesus at ang mga apostoles ay nasa halamanan ng Getsemani upang manalangin, dumating si Judas kasama ang maraming taong may dalang mga tabak at pamalo. Nilapitan ni Judas si Jesus at tinagkan bilang hudyat na ito ang dadakpin. Sinabi ni Jesus sa mga nagsidating, "Kinakailangan pa ba ninyong magdala ng mga tabak at panghampas sa pagdakip sa akin na tila baga ako isang tulisan?" Iniwan siya ng mga apostoles at siya'y dinakip ng mga kawal. San Pedro Apostol. Ang tunay niyang pangalan ay Simon. Siya ay isang mangingisda. Pinangalanan sa Pedro na ang ibig sabihin ay bato o haligi ni Jesus. Sa kanya binanggit ni Jesucristo ang mga katagang, "At sinasabi ko rin sa iyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." San Andres Apostol. Una siyang naging tagasunod ni Juan Bautista. Kapatid niya si Simon Pedro. Nang minsang makita nila si Jesus, winika ni Juan sa kanila, "Narito ang Kordero ng Diyos."
At naunawaan ni Andres na si Jesus ay higit na dakila kaysa kay Juan. Minsan, sumunod siya sa Panginoon. Dilingon siya ni Jesus at tinanong, ano ang hinahanap mo? Mula noon, siya'y naging tagasunod ni Jesus. Santiago, Mayor Apostol. Binansagang Santiago ang matanda. Isa siya sa mga unang naging 12 sa mga alagad ni Jesus. Kilala rin siya bilang Santiago ang mas dakila at anak ni Zebedeo at Maria Salome. Siya ang unang namatay bilang martir noong siya ay nasa Jerusalem. Santiago, Mayor Apostol, ipanalangin mo kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, matapos kutsain, hinubad nila ang balaban at muling binihisan ng kanyang sariling damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin ang dinanas niya iparusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Rest and community. Ang pagkikita ni Jesus at ng kanyang ina. Ngayon ay ituon natin ang ating mga paningin sa pagtatagpo ni na Jesus at Maria habang pinapasan niya ang krus patungong Kalbaryo. Ang mahal na birhen sa tagpong ito ay binansagang Nuestra Señora de la Amargura o Birhen ng Kapaitan. Alang-alang sa nadama niya ng masalubong ang anak na nagpapasa ng krus at nalalapit ng maranasan ang mapait na kamatayan sa krus. Maawa. Santa Veronica, sinasabing siya ang babaeng taga-Jerusalem na nagtunas sa mukha ni Kristo nang dalhin ito ang krus sa Kalbaryo. Salitang kolokyal ang Veronica sa dalawang wika, ang salitang Latin na vera na nangangahulugang katotohanan at ng salitang Griego na ikod na nangangahulugang imano. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Lilies of Charity at pinangungunahan ng mga sumunod. Kabayubay sa krus. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga sundalo ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Yesum Nazarenus Rex Judaeus. Maawa ka sa amin, O Panginoon. Maawa ka. La Pieta. Ibinaba niya ang katawan ni Jesus mula sa krus at ibinigay ang kanyang bangkay sa kanyang inang nagdadalamhati. Nais ibuyan ng kanyang ina ang Panginoon. Nais niyang awitan ng Panginoon, ngunit wala na siyang buhay. Wala nang ininga ang Mesiyas. Naganap na ang kanyang misyon. Namatay na ang Panginoon. Ang krus ng kaligtasan. Muling tinatawag ang ating pansin sa krus ni Kristo, kung paanong sa pamamagitan ng punong kahoy ay nakapasok ang kamatayan sa Eden dahil sa kasalanan ng mga unang magulang. Gayon din sa pamamagitan ng kahoy ng krus ay iniligtas tayo ng bagong Adan mula sa kamatayang nakaumang. Siya sa paglilibing sa ating Panginoong Jesucristo. Masdan mo, o pusong Kristiyano, ang paghahanda ng Inang Birhen at ang mga tapat na alagad sa paglilibing sa katawan ni Jesus. Natupad na ang kalooban ng Ama, natubos na ang ating mga sala sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. Maawa ka. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay humiling kay Pilato na makuha niya ang katawan ni Jesus. Pinahintulutan siya ni Pilato, kaya siya ay pumunta roon at kinuha ang katawan ni Jesus. Pumunta rin doon si Nicodemo. Siya iyong una ay pumunta kay Jesus ng gabi. Siya ay may dalang pinaghalong mira at aloe, na halos 100 libra ang timbang. Kinuha nga nila ang katawan ni Jesus. Binalot nila ito ng telang lino kasama ang mga pabango. Maawa ka sa amin. Arimatea. Si San Jose, na tubong Arimatea, ang buong tapang na pumunta sa templo at humarap kay Pilato upang hingin ang katawan ng ating Panginoon.
Isa rin sa kanyang katuwang si Nicodemo na nagbaba sa bangkay ni Jesus mula sa krus. Inalok niya ang kanyang libingan kailan may hindi pa nalalagakan. Na mistulang inihanda sa banal na bangkay. Maria de Betania. Sa kasaysayan ng ating pananampalataya ay nagkaroon ng isang usapin ukol sa katauhan ng dalawang Maria, sina Maria Magdalena at Maria kapatid ni na Marta at Lazaro. Tinatawag din taga Betania o de Betania. Santa Marta de Betania. Samantalang naglalakbay si Jesus ay pumasok siya sa maliit na bayan, 2 milya sa silangan ng Jerusalem, na kung tawagin ay Betania. Siya ay tinanggap sa bahay ng isang babaeng nangangalang Marta. Santa Marta de Betania. Juana, esposa ni Cusa. Mas kilala sa titulong Santa Juana de Cusa. Si Santa Juana ay may bahay ni Cusa sa katiwala ni Herodes Antipas, ang tetrarca ng Galilea. Kabilang siya sa mga babaeng pinagaling ni Jesus kasama sina Maria Magdalena at ni Susana. Santa Juana, esposa ni Cusa, ipanalangin. Santa Maria Cleopas. Siya si Maria na asawa ni Cleopas. Kabilang sa mga babae na nasa paanan ng krus ni Jesus. Sinasabing isa siya sa mga babaeng nagtitindi sa bangkay ng Panginoon. Santa Maria, esposa ni Cleopas. Santa Maria Salome. Si Maria Salome ay isa sa mga babaeng alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang asawa ni Zebedeo at ina ni Juan at Santiago na pawang alagad rin ni Jesus. Santa Maria Salome. Community. Santa Maria na Magdala. Mas kilala sa titulong Santa Maria Magdalena. Siya ang babaeng pinagaling ni Jesus mula sa mga tumalig na masamang espiritu. Santa Maria na Magdala, community ng Batong Malaki. San Juan Evangelista. Si Juan, anak ni Zebedeo at Salome, kapatid ni Santiago Mayor, ay isang mangingisda ng Galilea nang siya'y tawagin ni Kristo upang maging isa sa 12 apostol. Siya ang tinaguriang disipulong mahal ni Jesus, na humilig sa tabi niya sa huling hapunan. Sa San Juan Evangelista, ipanalangin mo. Ang Ebanghelyo ni San Juan Evangelista ay nasa ilalim ng pangangalaga ng apostolado ng panalangin at sinusundan ng mga sumusunod. Educational institutions, review and training centers of the Apostolado ba? Titulo ng Mahal na Birheng Maria. Ito ay kaugnay ng mga hapis o dalanghati sa kanyang buhay. Inuhulog na ang Panginoon. Natapos na ang kanyang paghihirap. Namatay na si Jesus sa krus. Hindi nawala ng pananalig si Maria. Kahit napakahirap ang pinagdaanan niya, hindi siya nawala ng pag-asa at pananalig sa Diyos. Inang tugit ng hapis, ipanalangin.